So, good evening. Nandito tayo sa sa baba ng Santa Elena, malapit sa ilog. So, tingnan natin yung water level dito sa Marikina River. So, time check is 6:07 PM. So medyo madilim na. Ayan. Pero napapansin natin, ayan, bukas na yung mga establishment dito sa tabing ilog matapos yung pagbaha kahapon. Tapos makikita natin, ayan, pag ganitong after ng baha, sinasamantala to ng mga mga fish hobbies, mga hilig mga isda. So nandito sila ngayon, nakahilera sila sa tabing ilog, nangingisda sila. So marami kasing nahuhuling isda pagka ganitong katatapos lang ng baha. Yung mga tinatangay mula dun sa mga area ng Montalban na mga tilapia at iba't ibang klaseng isda. So tinatangay sila dito sa malapit sa area na to. So kaya dito sila namimingwet. So ganun lagi yung madalas na senaryo, pagkatapos magbaha. So lalabas naman yung mga mahilig mga isda. So kanina may nakita tayo, ang lalaki ng nahuli nilang tilapia. So nandito, check natin kung nadagdagan. So yun, so kahapon lampas yung tubig dito sa area na to. So binahatong area na to kahapon, lubog yung rebulto na yan, halos kalahati na. So pero sa ngayon yan, open yung mga establishment dito. Ito may comedy bar pa dito. Tapos madalas din ako maka-attend ng mga event dito kasi may mga events place dito na pwede nyong pagganapan ng mga celebrations nyo sa family. Minsan may kasal. Nung nakaraan 50th birthday ng classmate ko dito ginanap. Isa rito, hindi ko lang ma-recall kung saan dito. Pero ganon, kung meron kayong mga celebration, pwede yung targetin to, lalo na kung hindi tag-ulan. Yan, available sila. Kasi pag tag-ulan nga, yun minsan binabaha yung area, kaya minsan siguro nagsasara sila dito. Yan, pero ngayon yan, bukas yung ano ba to, Hardin ni Lola Cafe and Restaurant. Tapos meron ditong Tabchi, Goto Pares Lomi, ayan, Sisling Bulalo, Binalot. Ayan, tapos may ano ba yung isa, River Grill. So hindi masyadong bukas lahat dahil nga kababahalang kahapon. Siguro medyo syempre kakalinis lang nila nung flooring nila. Alam ko halos talagang inabot to, nalubog nga yung part nito ng rebultong to, kung yung nakita ko sa video. So siguro sanay na rin nila talaga, lalo na pag nag 17 plus meter yung water level. Ayun, talagang inaabot yung kanilang mga dito, mga tindahan. So maraming sarado kasi nga siguro yun nga dahil affected sila kahapon. Pero kung regular days na wala namang bagyo, walang baha, ayun, maraming tao rito, maraming pwedeng pasyalan. So tabing ilog kasi siya, kaya medyo maganda yung view. So ngayon nga lang medyo pangit syempre dahil
bumaha. So nandiyan yung mga yung kalat-kalat pa, yung mga tinangay ng nakaraang pag-agos ng mga tubig baha. So sa bandaron, yun yung tulay ng Santo Niño. So nandun yung gauging station. So dun yung sukatan ng meter level kung tinitignan natin yung sukat. Yun nga, di ba yung pagka first alarm 15 meters. So parang nagpapaalala na yun. Tapos second alarm is 16 meters. Then yung third alarm nila is 18. So yun yung pinaka parang forced evacuation nila. So pero pag 17 umaabot dito talaga. Itong pinutungtungan natin. So kaya in-elevate din nila to siguro talaga. So sikat din talaga tong lugar na to, kaya lang yun nga, medyo binabaha pagka ganitong panahon ng tag-ulan. Kasi maganda rin dahil ayun, kumbaga syempre available yung mga parking dito, no, sa tapat nila. Yun ang isang nagiging problema kasi dun sa ibang mga lugar, yung kakulangan ng parking. So dito, ayun, no, makikita nyo mga nakapark lang yung mga vehicle dito. Magamat yun nga, kukunti ang open. Hindi natin na-expect nga na may magbubukas pa sa ngayon dahil kanina malalakas pa rin yung pag-ulan. So yun, kumusta po sa mga viewers dyan? Yan, kumusta ba yung mga lugar nyo? Hindi ba binaha? Tapos sunod-sunod yung sunod-sunod yung paglakas ng ulan, mula last week. So yung last week bali bumaha rin, di ba? Medyo mas mataas nga yung water level kasi umabot ng 17.9 meters dito sa area na to. Yun nga, tapos hindi naman na-expect na this week uli bigla na namang tumaas yung tubig, bagamat wala naman kasing bagyong naitala, pero yung habagat, yun yung sinisisi sa malalakas na naging pag-ulan. So kahapon nagulat din tayo kasi nung biglang umulan nung bandang tanghali. So parang napakalakas yung frequency ng ulan, parang natatandaan ko naglalakad ako tapos yung payong ko nasa bag. Nung biglang umulan, syempre kukunin ko yung payong ko sa bag. So bago ko makuha yung payong ko sa bag, basang-basa ako. Ibig sabihin napakalakas ng ulan dahil saglit lang naman yung pagkuha ng payong sa bag, pero nabasa tayo. So after nun, parang nabalitaan natin, tumaas na naman yung water level dito sa Marikina. So from 14 naging 16 hanggang naging 17, kaya nagulat yung mga tao, So parang nagpanic nga rin yung ibang mga kababayan nating nakatira sa malapit sa ilog. So ayun, kaya dumami rin yung tao dun sa evacuation area. So yun, sana safe kayo sa inyong mga kalagayan. So that's it for now. Keep safe po sa lahat.